my work for the nation. 6 na taon ang iyong pinahiram, maibigay mo lamang ang aming inaasam na pagbabago na pinapangarap ng lahat. Tinupad mo ang pangako na iyong hinahangad. Ang dami mong nakabanggaan mula nung umpisa, balita ka kaliwat kanan, mga mapanlamang ay iyong sinagasaan. Wala kang sinanto kahit gaano pa kayaman. Para sa mga Pilipino ay wala kang sinisino, pinakita mo sa amin na leader na porsigido, disidido na maahon ng Pinas sa kahirapan. Kahit alam naming may iniinda kang karamdaman, patawad po kung ikaw ay aming nadaganan. Wala na po kasi kami makitang ibang paraan, at sa'yo namin nahanap ang layunin pagbabago, maiahon ng Pinas sa kahirapan kahit paano. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo. Here in front of the stage, yung nasa mga gilid po, kung pwede po ay pumunta kayo sa gitna, kung maaari lamang, para tayo ay officially nang makakapagsimula. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga Pilipino. Okay, Masya Allah. Takbir! 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 Alhamdulillah, hindi natin inaasahan na ang mainit na pagtanggap ng Bangsamoro at Cotabateño ang peace rally na panawagang ito. Kaya naman, isang mainit na salam ang mula sa Bangsamoro Movement for Justice. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi mga kapatid sa laban. Magandang gabi Cotabateño. Magandang gabi mga kabangsa. Ngini butad tano. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nya tanu sa guna para ipanintindig sudal patano. So kalilintad tano, ando kanu mauli ataw tano, siya sa Bangsamoro homeland. Tama ka dyan, Pots. Ngayon, hindi lang tayo nagtitipon, kundi nagsusulong ng isang malakas na panawagan. Suportahan si Duterte, ipaglaban ang Bangsamoro, ipaglaban ang kapayapaan sa Mindanao, at higit sa lahat, ipaglaban natin ang Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Correct ka dyan, partner. Mga kasama, tayo'y magkaisa. Handa na ba kayo? Wow, napakalakas. Masya Allah. Alam nating masyadong mainit ang emosyon ng bawat isa. Ngunit, bago tayo magsimula, ay tayo muna ay manalangin. Pagkatapos nito ay susundan ito ng pag-awit ng Bangsamoro hymn. Now, may I ask someone from the crowd to lead the prayer. Anyone from the crowd, please? Okay, we have here our brother who will going to lead the prayer. Okay, mashallah, we have here someone that will going to lead the prayer.
And hopefully everyone will be silent. Okay? Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andua tanu langon sa ipanganingini tanu so gatamanan tanu na siya tanu makasangol sa mapya. Panganinginin tanu kanwawahu ta'ala iso padjinganay sa kita nu sa dagan na mapya na itangka nininto. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana alayka tawakkalna. Allahumma rabbana alayka tawakkalna. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi shay'in min ilmihi إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العليم العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sabihin kong BOL. Isa ang
So, alhamdulillah, mga kasama, tayo'y magkaisa. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? I love my country. Mashallah! Kung handa na kayo, sabay-sabay I am nating here. isigaw ang panawagan. Because I am ready So kapag to start. sabihin kong BOL, ang sasabihin nyo, pamana ni Duterte. Pag sabihin kong pamana ni Duterte, ang sasabihin nyo, BOL. So let's start. Ready na ba kayo? Okay. BOL! Pamana ni Duterte! BOL! Pamana ni Duterte! Mashallah! So, tensa ni Malinis Alcanu, ang makambalingan si former President Rodrigo Roa Duterte. Sino gustong bumalik si former President Rodrigo Roa Duterte? Yes! So, kapag sabihin ko ang ICC, sabihin niyo, send back Duterte. Kapag sabihin ko ang ICC, sabihin niyo, send back Duterte. Okay, gets niyo ba? Okay, so ICC! Pauwiin si... Pauwiin si Tatay Digong! Pauwiin si Tatay Digong! Okay, pag sabihin kong Bangsamoro, sabihin nyo, ato ka! Okay? Bangsamoro! Ato ka! Bangsamoro! Okay, mga kabangsa, nandito tayo ngayon hindi lang para magsalita, kundi para ipakita ang ating paninindigan. Hindi natin papalampasin ang mga ganitong pangyayari sa ating mga Bangsamoro at sa GPH-MILF Peace Agreement. Yes, tama ka dyan, partner. BBM, stop the divide and rule tactic against Bangsamoro. Alam nating lahat na ang BARM at ang Bangsamoro Organic Law ay isang pamanay ni Tatay Digong sa Bangsamoro. Hindi natin papayagan na sirain ito ng Administrasyong Marcos. Kapag pinalagpas natin ang gawaing ito, we will surely be divided. Hahayaan ba nating ma-divide ang Bangsamoro? Hahayaan ba nating ma-divide ang Bangsamoro? Kung hindi, sundan natin ang tsanta ito. Kapag sabihin kong BBM stop interfering, ang sabihin nyo, BARM affairs. Kapag sasabihin kong BBM stop interfering, ang sasabihin nyo, BARM affairs. Gets nyo ba? Okay. BBM stop interfering, BARM affairs. BBM stop interfering, BARM affairs. Ulitin natin. Yung kapag sabihin kong Bangsamoro, ang sabihin niyo, ato ka. Bangsamoro, ato ka. Okay. So ayan, mukhang mainit na pagsalubong sa ating ngayong gabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. At this juncture, magsisimula na ang ating program at atin pong i-welcome ang lahat ng nagsibunta ngayong gabi. Ang organizer man at ang mga kusang pumunta nung makita nila ang posting natin sa Facebook. Wini-welcome po tayo ng Bangsamoro Movement for Justice sa Peace Rally na ito ngayong gabi. Pinapaalalahanan din po natin na ito
peace rally. We are in democratic country. Therefore, we are not deprived of our rights. Right of freedom of speech. Tayo ay may kalayaan magpahayag ng ating mga opinyon at advokasya. Nagpapasalamat din tayo sa city government dahil sa pagbigay sa atin ng permit na ipagpatuloy ang ating peace rally. Again, reminder that this is a peace rally. Huwag tayong gumawa ng hindi mga kanais-nais na gawain. Like pagsusunog, suntukan, o ano pa mang uri ng any form of violence. We should abide with the rules of Cotabato City. So, tatawagin ko ang aking kasama, Pots. Take it away para i-introduce ang susunod na magsasalita. Okay, salamat, Ami. Narinig natin yung konting reminders na bawal tayong gumawa ng gulo, magsunog, magsuntukan, or any form of violence. Okay? We are here for a peace rally, guys. Meron tayong mga kapulisan dito na magsisecure sa atin for our safety. Well, shout out naman dyan sa ating mga kapulisan. Okay, ayan. Salamat po mga mom and sirs. Mga kabangsa na nandito ngayon, meron ba kayong nais na iparating o may mensahe kayong gustong iparating? Okay, maaari nyo itong ihanda at lumapit sa amin para maya-maya ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na ibahagi iyan. Okay? Ngayon, makinig muna tayo sa isa sa mga tunay na nakikibaka para sa kapayapaan sa Bangsamoro. Tawagin natin si Rina Haji Noor. Ayan. Takbir! 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 Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Bakit ba tayo nandito ngayon? Yun ang tanong ko sa sarili ko at sa lahat ng nandirito ngayon. Una, para ipakita ang ating sulit na pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Kinukundina natin ang gobyerno sa pagsuko nila kay FPPRD sa mga dayuhan. Maraming magandang nagawa si dating Pangulong Duterte sa sambayanang Pilipino at sa buong Bangsamoro. Sang-ayon ba kayo? Sang-ayon ba kayo na maraming nagawa si Tatay Digong para sa Bangsamoro? Ayan! Pangalawa ay para may pakita ng buong Bangsamoro ang pagkakaisa sa pagsuporta sa kapayapaan sa BARM region. Ang pagkakatatag ng BARM ay legacy ni dating Pangulong Duterte na pilit sinisira at nilalagay sa alanganin ng kasalukuyang administrasyon. Sama-sama nating protektahan ang kapayapaan sa Mindanao. Save the MILF GPS Peace Agreement. Pangulong Marcos, stop dividing the Bangsamoro. Tigilan mo na ang pakikialam sa internal affairs sa BARM government na walang magandang naidudulot sa mamamayan ng BARM region. Mahal namin ang kapayapaan. Mahalaga sa Bangsamoro ang kapayapaan. Ang mga nangyayari sa kasalukuyan, yung ginawa ni Pangulong Marcos at ng kanyang mga kaalyado ay isang grand conspiracy against the Dutertes and grand conspiracy to spoil the MILF GPS Peace Agreement. Sa kita nung Bangsamoro na puluwalagun ikinatigkatano
dakudakan nunya administrasyon, kapasada ng gobyerno na Pilipinas kanusakita no banya abang sa Moro. Langon no mga kapasadan, inibasad, pibasad, siya kano comprehensive agreement on the bang sa Moro. Upama kasabun-sabunal, idilit no pakasugot na uman isasalkita no na maninindag, manamal tano, ipaninindag tano sa mga tao adon ungayanin sa barn, sa mga tao adon ungayanin sa kamabutad tano sa kita no ang bang sa Moro, maninindag sa kapinan sa bang sa Moro. Tanudang tano, kanya ba a peace rally na suporta tano ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hinihiling natin sa gobyerno na pauwiin na sa bansa ang dating Pangulo. ICC, send back Duterte! Pauwiin si Tatay Digong! Everybody, ICC, send back Duterte! Pauwiin si Tatay Digong! Everybody, ICC! Send back Duterte! Pauwiin si Tatay Digong! Niya ba ang peace rally na suporta tanu ko ng MLAF GPS Peace Agreement? President Marcos, be true to your word. Save the MLAF and GPS Peace Agreement. Stop the divide and rule in the Bangsamoro. Stop interfering the internal affairs in the Bangsamoro. Niya ba ang peace rally na calling for unity in the Bangsamoro region? Mag-isa-isa tanong ang mga Bangsamoro para sa kalilitan, para sa kawagin. Bangsamoro, ato ka! Bangsamoro, ato ka! Ayan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Because I am ready. Okay, to start. mashallah, takbir! 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 Mashallah, that was a heartwarming message from our first speaker. Maraming salamat, Rina Hajinor. Okay, so mga kasama, sabay-sabay tayong ulit sumigaw. Kapag sabihin kong BOL, ang sasabihin nyo, pamana ni Duterte. BOL, pamana ni Duterte. BOL, pamana ni Duterte. Bangsamoro, ato ka. Ngayon naman, pakinggan natin ang pangalawang tunay na nakikibaka para sa kapayapaan ng Bangsamoro. Tawagin natin si Shalimar Ahmad. Shalimar. Sa bansang Pilipinas, sa pag-aalala sa aming kinabukasan. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain Bangsamoro. Maraming salamat sa pagtugon sa aming panawagan upang ipaabot at ipaalam sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang mamamayan Bangsamoro ay nagkikisa at sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Ang presidenteng nagpakita ng pagpapahalaga sa kapayapaan at pagmamahal sa Bangsamoro. Mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Tatay Digong, mahal ka namin. Kasama ng milyong-milyong Pilipino, naghihintay kami
sa iyong pagbabalik sa ating bansa. Hinihiling namin sa national government na pauwiin na po sa former President Duterte. Kung talagang naniniwala kayo na nagkasala siya, hayaan nyo na ang justice system natin ang humusga. Hindi natin maitatanggi sa panahon ng kanyang panungkulan ay marami siyang nagawang maganda para sa bansa. Naging maayos ang ating sistema, maraming proyekto ang kanyang ipinatupad, higit sa lahat, ipinagkaloob niya ang Bangsamoro, ang BARM government, at pagpapakita sa kanyang sinseridad sa pag-implementa sa Bangsamoro Peace Agreement. Pangulong Bongbong Marcos, di ba sabi mo, ipagpatuloy mo ang magandang nasimulan ni Tatay Digong? Sana tuparin mo ang pangakong ito. Save the MILF-GPH Peace Agreement. Hayaan mo na ang mga leader ng BARM ang magdesisyon para sa Bangsamoro. Stop interfering BARM internal affairs. Kaya na po ito ng aming mga pinuno. Huwag na po kayong makialam. Nagkakaisa po kaming mga Bangsamoro. Stop dividing our leaders and the Bangsamoro people. Bangsamoro people will not be silenced. Patuloy kaming maninindigan para sa katarungan at katotohanan. Bring home FPRD. Send him back. Keep your promise to the Bangsamoro people. Save the MILF-GPS Peace Agreement. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anim na taon ang Mashallah, iyong pinahirap, maibigay mo lamang ang aming inaasam. Pagbabago na pinapangarap ng lahat. Okay, maraming salamat, Shalimar Ahmad. Alhamdulillah, ngayon ay dumako naman tayo sa ating panghuling speaker. We want to call Zainuddin Tasil. Sa amin na leader na porsigido, disidido na maaon ng Pinas sa kahirapan. Kahit alam naming mainiindak ang karamdaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngini mga mama, bakato tanuban. Bangsamoro. Ato ka. Mapya mga bisa lakita no langon siya. Maliwanag naman po sa lahat ang pagtitipon na ito ay pagpapakita ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanda ng papasalamat para sa nagawa niya sa bansang Pilipinas at BARM Region. Marami sa atin ang nasasaktan, patuloy na nagdadalamhati sa nangyari ngayon sa ating bansa. Tila ba ang kasalukuyan administrasyon ay pilit pinagwawatak-watak ang mga Pilipino kasama na ang mamamayang Bangsamoro. Dapat mas matalino tayo mga Pilipino, Bangsamoro ngayon. Hindi dapat natin hayaan na takot at pangamba ang maghari sa atin. Kaysa ninyo magbuklod para sa pagkakaisa, kapayapaan ng ating bansa. Pauwiin na po natin si Tatay Digong. Gusto pa natin na makauwi na si Tatay Digong?
natin tandaan na tayo, ang taong bayan, ay makapangyarihan. Let us be responsible citizens. Iboto natin ang mga tunay na may pakialam at may pagmamahal sa Pilipinas at Bangsamoro Region. Iboto natin ang tunay na may malasakit sa kapayapaan. Gumising na tayo, sama-sama tayong tumaya para sa ating kaunlaran sa darating na eleksyon. To President Bongbong Marcos, ngayon mo ipakita sa amin ang unity, ang pagkakaisang sinasabi mo noon. Pauwiin mo sa bansa si dating Pangulong Duterte. ICC, send back Duterte. Tuparin mo ang kasunduan sa Bangsamoro Peace Agreement. Save the MI-led GPH Peace Agreement. Let BARM leader decide for the Bangsamoro. Yan ang pinapapanawagan namin sa iyo at sa kabinete mo. Nyatano kapandalo so ingad tano. Iganat sa nasyonal, taman sa BARM region. Nginya, pandayan tano dun, imayaba, igatamanan tano. Ando dun sa mga matulangan. Ando dun sa mga ading gagaganin. Miyog tano sa mayadang ba, ikatamanan tano. Gumadam tano Bangsamoro. Naisita, imasawumpong. Ano ba isa, iprinsipyo tano, sa kakagpya, no katatamaran tano, siya sa ingad tano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am here because Mashallah! I love my country. Nakakapanindig balahibong mensahe ang ating narinig. Syukran, syukran, syukran. Naway marami tayong napulot na aral sa mga mensahe ng ating mga speaker. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating isang volunteer na magbigay ng kanyang mensahe sa harap ng stage. Hello everyone, good PM po. So, yung speech po na babasahin ko po is English po kasi alam naman po natin na hindi lang po tayo yung nanonood kasi pati yung international din po. So, this message is for Mr. President. Oy, joke lang. So, this is it. Mr. President, you may think, first, credit po kay Sir Robres for this speech. Okay, so, Mr. President, you may think that eliminating Duterte from this scene will silence his voice, that removing him from the public eyes will weaken his influence, but you've just made the biggest blunder in your presidency. Don't you realize his voice is no longer just his own? It's written in the hearts of the majority of the Filipinos. This isn't just about Duterte anymore. This is about the people. Tayo. This storm that you created, do you really believe that the people will wait until the midterm elections to make their voice heard? The protests are going, not slowing down. We can see it. Rally dito, rally doon. And sa Davao, every day po sila nagrarally. Wait lang. People are taking the streets, not because of a politician told them to do so, but because they are feel betrayed. We all feel betrayed dahil sa pagsuko mo kay President Duterte sa mga puti. This movement isn't just being led by any political alliances. This is about the people who feel robbed of justice. This movement
figures. It's an organic, it's an organized, and that's what makes it more unstoppable. You didn't silence Duterte's, you made his presence even more stronger. This voice now, Duterte's voice now echoes through every Filipino who believes in him. This frustration of the people is no longer just a word, it's an action. You didn't remove Duterte from the equation. You turned him into symbol, and that symbol cannot be arrested. I just hope that these escalating protests don't reach the gates of Malacanang. But if they do, how will you respond? Duterte's arrest was rushed, and it shows. It's obvious that Duterte's arrest was rushed, and it did not comply with the Article 59 of the Rome Statute, detailing the arrest of the proceeding in the custodial estate. But why? Was it there an urgent is there an urgent to divert the public attention from a bigger scandal? Were you in a hurry to eliminate him from the country, hoping that you would weaken his Duterte's camp? Or were you just trying to make a grand political move to win over the Kakampings, who's ironically also failed to inform you about the actual arrest of the ICC procedures or even your own legal system? That's not a political will. That's a reckless decision-making blinded by illusion of the power. And this is not just a beginning. This is a beginning of your reckoning. You thought that removing Duterte would consolidate your power. Instead, it fueled the storm. That's what we are doing right now. We're doing a peace rallies. You underestimated the people. And now, they are rising not because as a political followers, but as a movement. The voice you tried to silence is louder than ever, written in the hearts of the millions of Filipinos. So, Mr. President, do you really think that you can contain this? That the peoples are speaking. And this time, we won't stop. Thank you. So that was a wonderful message from our volunteer. Thank you so much. So now, uulitin ko, nais nyo bang bumalik sa ating bansa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay, kung ganon, isigaw nating lahat. ICC! Send back Duterte! Pauwiin si Tatay Digong! Okay, let's go! ICC! Send back Duterte! Pauwiin si Tatay Digong! As of now, mga kabangsa, wala na pong lumapit sa amin from the audience na gusto pang mag-share ng kanilang mensahe. Ngayon, sama-sama nating patunayan ang ating paninindigan. Lalagda tayo sa Pledge of Support upang ipakita na tayong mamamayan ay naninindigan para sa katotohanan, para kay Duterte at para sa Bangsamoro. Bangsamoro! Ato ka! Bangsamoro! Ato ka! Okay, there is still someone in our crowd that will going to give a message. Okay. Okay, sir, you can.
Okay, we have here a crowd from Ridwan Kami. My work for the nation. 6 na taon ang iyong pinahiram, maibigay mo lamang ang aming inaasam. Pagbabago na pinapangarap ng lahat, tinupad mo ang pangako na iyong hinahangad. Ang dami mong nakabanggaan mula nung umpisa, balita ka kaliwat kanan, mga mapanlamang ay iyong sinagasaan, wala kang sinantok. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bangsamoro, takbir! 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 Maikli lang yung mensahe ko na ibibigay sa inyo ngayong gabi. Merong 2 point ang gusto kong i-share sa inyo na ginawa lang naman ng presidente natin ngayon. Una, dinala niya si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Na ang ICC, ang Pilipinas ay hindi siya member ng ICC. Dahil naniniwala si former President Rodrigo Roa Duterte na ang ICC na yan ay kahipokritohan. Pinipili lamang nila yung mga taong hinuhuli nila. Pangalawa, binastos ni President Marcos ang soberenya ng bansa. Binastos niya ang soberenya ng bansa. Kung titingnan natin, ang Philippine history, ipinaglaban ng mga bayani ang soberenya ng bansa sa mga Amerikano. 400 years nakipaglaban ang mga bayani para maibalik sa atin ang soberenya ng bansa. Pero ano ang ginawa ng presidente natin ngayon? Binastos niya ang soberenya ng bansa. Pangalawa, gustong sirain or hindi man lang binigyan ng respeto ng presidente natin ngayon ang ongoing na agreement between MILF and GPH. Gusto niyang sirain. Sa Islamic point of view, with respect sa mga non-Muslim dito, magko-quote ako. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum." Tandaan natin ito, lalong-lalo na sa atin ng mga kabataang Bangsamoro na Muslim dito sa barn. "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Pidalon Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, di ka man kalilinian ng mga taubanan a kafir nando mga Nasrani hatta tabi'a millatahum. Taman sa di ng kaunutan sula kanilan aagama. Nten si Marcos. Di ka na ba kapil sa kanin? Allahu Akbar. Nanyat problema Bangsamoro. Pinadtakanan sa kita no Quran. Isi Marcos ba na nagkafir, bangigang-kigang ikakafirin? Nanyat delikado na sa kita no ang mga kangudan sa Bangsamoro sa guna na dita no ipangimpatay agamatan. Allah Akbar. Takbir! 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 Sikita no mga kangudan. Tama nagkafir pan na dita no ipagawida sa tiddo-tiddo. Katawan ng mga leaders tano inya, katawan nila ni dalil anya kasilang pan ismos mas mahungangan sa kita na. Uged na niya laki anya na reminders po na taman asampan i mga kafir banan na daran ungayan nilan sa Bangsamoro, yadi tabihan na kataringan. Wama du'aul kafirina illa fid dalal. Dalaman ungayan ng mga kafir banan sa kita no ang mga Bangsamoro, ang Muslim, yadi tabihan na kataringan. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maging isang doktor na maglilingkod sa bayan dahil sa mga programa mo ay aking nasilayang. May pag-asa pa pala sa bansa kong sinilakan. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga... Okay, mga wata na barm. Ngito, galini ka no sa madibide ibag sa moro.
Okay, as of now, mga kabangsa, wala na pong lumapit sa amin from the audience na gusto pang mag-share ng kanilang mensahe. Ngayon, sama-sama nating patunayan ang ating paninindigan. Lalagda tayo sa pledge of support upang ipakita na tayong mamamayan ay naninindigan para sa katotohanan, para kay Duterte at para sa Bangsamoro. Please allow me to read the manifesto. Bangsamoro Movement for Justice, March 17, 2025, Cotabato City Barn. Manifesto, Save the GPH-MILF Peace Agreement. Stop the divide and rule tactic against the Bangsamoro. The Bangsamoro Movement for Justice expresses deep concern over the national government's unilateral actions regarding the implementation of the GPH-MILF Peace Agreement. Any interference in the internal affairs of the Bangsamoro undermines the hard-earned gains of the peace process and threatens the stability and progress achieved through years of negotiation and dialogue. The recent exclusion of MILF-endorsed nominees from the Bangsamoro Transition Authority and the appointment of a new interim chief minister without due consultation with the MILF leadership are serious violations of the peace agreement. These actions weaken the very foundation of the Bangsamoro Organic Law and disregard the principles of trust, mutual respect, and partnership that are essential to lasting peace. Such unilateral measures risk not only alienating the key stakeholders in the peace process, but also creating divisions among the Bangsamoro people. A truly peaceful and inclusive transition requires adherence to the agreements made between the government and the MILF. In light of these developments, we call on the national government to uphold its commitments by respecting and fully implementing the GPH-MILF peace agreement in both letter and spirit. We urge President Ferdinand Marcos Jr. to stop the divide and rule tactic being used against the Bangsamoro. Refrain from unilateral implementation of the peace agreement and cease interfering in the affairs of the BARM, and to reaffirm his administration's commitment to a genuine and enduring peace. Finally, we appeal to all peace-loving Filipinos, international peace partners, and advocates of justice to stand with us in ensuring that the agreements signed are honored in good faith. The Bangsamoro stood fast. The peace process must be safeguarded. The fight for justice continues. BOL is for the Bangsamoro. Mga kasama, patapos na ang programa, pero hindi pa tapos ang ating laban. Bangsamoro! Ato ka? Patuloy tayong magkaisa. Patuloy nating ipaglaban ang ating kapayapaan at patuloy nating ipagtanggol
sa Bangsamoro. Maraming salamat sa aming mga kapatid na Kristiyano na nandito at nakilahok sa rallying ito. Maraming salamat. Once again, pwede ba nating isigaw ulit ang ating panawagan? Buhay pa ba ang lahat? Okay. Gusto kong marinig namin ang inyong sigaw. BOL, pamana ni Duterte! Pamana ni Duterte! BOL! Pamana ni Duterte! Implement the COB peace process! BOL! Pamana ni Duterte! ICC! Send back Duterte! Pauwiin si Tatay Digong! ICC! Send back Duterte! Pauwiin si Tatay Digong! Bangsamoro! Ato ka! Ngibong-ngibo, sukor, kanulangon-langon as kanuba niya, atin malabog sa kanunyaba, peace rally, pangani tanu sa Allah Ta'ala, imamakoma tanu sa walay tanu sa safe and sound. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aking nasilayang, may pag-asa pa pala sa bansa kong sinilangan. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga Pilipino. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here, why? Because I am ready to start my work for the nation. 6 na taon ang iyong pinahiram, maibigay mo lamang ang aming inaasam. Pagbabago na pinapangarap ng lahat, tinupad mo ang pangako na iyong hinahangad. Ang dami mong nakabanggaan mula nung umpisa, balita ka kaliwat kanan, mga mapan lamang ay iyong sinagasaan. Wala kang sinanto kahit gaano pa kayaman, para sa mga Pilipino ay wala kang sinisino. Pinakita mo sa amin na leader na porsigido, disidido na maaon ng Pinas sa kahirapan. Kahit alam naming may iniinda kang karamdaman, patawad ko kung ikaw ay aming nadaganan. Wala na po kasi kami makitang ibang paraan, at sa'yo namin nahanap ang layunin pagbabago, maiaon ng Pinas sa kahirapan kahit paano. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga Pilipino, sa katapangan na iyong ipinamalas, sa pag-aaruga sa bansang Pilipinas, sa pag-aalala sa aming kinabukasan, sa pagtatanggol sa ating mahal na bayan, sa paglilingkod ng tunay at tapat. Maraming salamat po Tatay Digong sa lahat. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga Pilipino, sa katapangan na iyong ipinamalas, sa pag-aaruga sa bansang Pilipinas, sa pag-aalala sa aming kinabukasan, sa pagtatanggol sa ating mahal na bayan, sa paglilingkod ng tunay at tapat. Maraming salamat po Tatay Digong sa lahat. Tatay Digong, binigyan mo ng pag-asa bayan natin na ilang dekadang tinamasa ang kahirapan dahil sa mga bawal na gamot, mga pamilya na nawasak at buhay na nalagot. Ngayon bawas na ang krimen kahit kami ay kabihin, mga bansang nandiri sa atin nag-iba na ang tingin. Binalik mo ang dangaan ng Pinas at iniayos, at sa kahirapan kahit paano nakakaraos. Salamat tayo sa mga bagong paliparan, mga bagong tulay at kalsadang madadaanan. Iniisip mo palagi kaming mga kabataan, na mabigyan mo kami ng magandang kinabukasan, at pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral, at maging isang doktor na maglilingkod sa bayan. Dahil sa mga programa mo ay aking nasilayang, may pag-asa pa pala sa bansa kong sinilangan. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga Pilipino. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here, why?
I am here. Why? Because I am ready to start my work for the nation. 6 na taon ang iyong pinahiram, maibigay mo lamang ang aming inaasam na pagbabago na pinapangarap ng lahat. Tinupad mo ang pangako na iyong hinahangad. Ang dami mong nakabanggaan mula nung umpisa, balita ka kaliwat kanan, mga mapanlamang ay iyong sinagasaan. Wala kang sinanto kahit gaano pa kayaman. Para sa mga Pilipino ay wala kang sinisino, pinakita mo sa amin na leader na porsigido, disidido na maahon ng Pinas sa kahirapan. Kahit alam naming may iniinda kang karamdaman, patawad po kung ikaw ay aming nadaganan. Wala na po kasi kami makitang ibang paraan, at sa'yo namin nahanap ang layunin pagbabago, maiahon ng Pinas sa kahirapan kahit paano. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga Pilipino, sa katapangan na iyong ipinamalas, sa pag-aaruga sa bansang Pilipinas, sa pag-aalala sa aming kinabukasan, sa pagtatanggol sa ating mahal na bayan, sa paglilingkod ng tunay at tapat. Maraming salamat po Tatay Digong sa lahat. Salamat po Tatay Digong sa iyong mga sakripisyo, sa pagmamahal mo sa mga Pilipino, sa katapangan na iyong ipinamalas, sa pag-aaruga sa bansang Pilipinas, sa pag-aalala sa aming kinabukasan, sa pagtatanggol sa ating mahal na bayan, sa paglilingkod ng tunay at tapat. Maraming